Mayor Vico Soto hindi tatantana ng mga negosyanteng may utang sa lungsod. Iyan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po. Pero bago yan ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya at maraming thank you din po sa mga Filipino working abroad na patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik sa munti po nating channel. Again, thank you so much at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga mga kaparokya, kahapon po sa flag ceremony ay binanggit ng butihing mayor ang pinaka-highlight sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. About po yan sa bilyong-bilyong pagnanakaw or nananakaw sa flood control project ng DPWH. At inungkat nito mga kaparokya yung patungkol sa mga negosyante na malaki ang utang sa lungsod at sa nasyonal na pamahalaan. So tara ating pakinggan ang sinabi ni Mayor Vico Soto. Napanood niyo naman po siguro yung State of the Nation address ng ating Pangulo, yung nakaraang Lunes. At ako po, para sa akin, yung highlight, yung bandang dulo, kung napanood po ninyo, ay nabanggit niya po yung tungkol sa mga flood control projects na nasa bilyon kada araw ang budget sa nasyonal na pamahalaan. Pero nakikita natin na yung iba, hindi naman natin nila lahat, pero yung iba nagkakaroon talaga ng problema at ito yung nagiging sanhi ng tumatagal yung problema. Ibig sabihin, imbis na nag-i-improve, sana na nag-i-improve yung mga ibang area, yung mga ibang project, nakikita natin na substandard. Sabi nga ng Pangulo, yung iba makawala talaga. Yung sa Pasig, alam niyo naman po siguro kung sino yung yumaman sa Pasig dahil sa ganung klaseng kalakaran. Yung maraming kumpanya na mga santo, alam naman po natin. Diba? Public record naman po ito, kaya pwede natin sabihin. Gusto ko lang po i-assure ang bawat isang Pasigenyo na hindi natin sila tatantanan. Sa parte natin, dun sa nabanggit ko noong ating inauguration na pagbayad nila ng buwis. Kasi isipin po natin, they really have blood on their hands. Yung nakikita nating pagbaha, malaking bahagi nila dito, hindi lang sa Pasig, hindi lang sa NCR, kundi sa buong Pilipinas. Kaya City Admin, kailangan seryosohin natin yung investigasyon. Malaki na yung progreso natin, pero kailangan ituloy natin sa tulong ng ating sangguniang talungsod. Kailangan talaga imbestigahan natin, at least yung sa jurisdiction natin, yun man lang yung may ambag natin sa nasyonal, na kung ano yung mga nangyari within our jurisdiction, kung ano yung mga negosyo na nasa jurisdiction natin, dito nakarehistro, tingnan natin lahat ng kontrata nila. Tingnan natin yung mga utang nila sa BIR, tingnan natin nila yung utang sa LGU, isa-isahin natin. Kasi doon pa lang sa nakikita natin, bilyon-bilyon kada kumpanya. Bilyon-bilyon, pero minsan may declaration sila na zero gross revenue. Pero proyekto sa DPWH, 10, 20, 30, 40 billion. Ganyan po ang pinag-uusapan natin. Kaya ina-assure ko ang bawat isang Pasigenyo na hindi natin tatantanan ang mga kumpanya na ito, ang mga tao sa likod ng mga kumpanya na ito. Walang politika ito. Sila naman yung pilit na pumapasok sa politika, pero walang politika yung ginagawa natin, katotohanan lang. At pagpaumanin nyo na kung paminsan-minsan kailangan ko itong banggitin in public, para din naman sa protection namin, para alam ng tao kung ano ang ginagawa natin. Kasi malalaking tao ang nasa likod nito. Kailangan alam ng taong bayan kung ano yung ginagawa natin, para kung naman ang mangyari ay protektado po tayo. Kailangan alam ng taong bayan. So yun nga mga kaparokya, grabe pala talaga ang negosyante na pumasok sa politika para labanan ang butihing mayor nitong nagdaang eleksyon. Pumasok para proteksyonan ang bilyong-bilyong malaking pagkakautang sa lokal
at nasyonal na pamahalaan. Kaya pala ginawa na lahat para siraan ang butihing mayor nitong nagdaang eleksyon. Kung ano-ano ang pinakalat against Mayor Vico Soto. Kung sino-sino ang mga kinasabwat, matalo lang ang butihing mayor. Kaya yung lahat-lahat na kumalaban sa butihing mayor mula sa mga dating kapitan, mga kasalukuyang kapitan na umanib sa malasantong pangalan ng kumpanya nito, yan yung mga taong sa tingin ko ay may mga anomalya ding ginagawa sa kanilang nasasakupan, mga tumakbo sa ticket ng Kaya This. Grabe, hindi lang sa lokal na pamahalaan ang ginawa nito ng anomalya, kahit sa nasyonal. Sila daw di umano ang kontraktor sa mga proyekto ng gobyerno, kaya biglang yaman ang pamilyang ito. Buti na lang hindi nagtagumpay, kundi babay na ang mga malalaking kautangan nito. Ang laki pala ng atraso sa lungsod at sa BIR. Pero grabe ang pinamudmod sa tao para lang talunin ang butihing mayor. No one can put the good man down talaga, mga kaparokya, dahil prinsipyo at malinis na paggogobyerno talaga ang naging pundasyon ni Mayor Vico Soto, dahilan kung bakit sa likod ng paninira at pagbili ng boto or sa boto through ayuda at kung ano-ano pa, ay hindi nito natibag ang incumbent mayor last election. Landslide pa ang nangyari, mga kaparokya, kumbaga wala talagang chance na manalo. Anyways, ang tanging protection talaga ng isang politiko, mga kaparokya, ay i-broadcast yung mga naging anomalya sa pamahalaan para alam ng tao kung ano talaga ang nangyayari. Kumbaga hindi sila basta-basta gagalaw dahil malaking pangalan po ang mga ito. Dahil once na may mangyari sa isang politiko, sila agad ang magiging suspect. Matapang si Mayor Vico Soto, kumbaga nakakabilib ang tapang nito. Yung hindi kailangan ng kadramahan para magsimpatya sa kanya ang publiko. Kaya nakakabilib talaga ang butihing mayor, kahanga-hangang tunay. At hindi talaga tatantanan ang mga ito tulad ng sinabi ni Mayor Vico Soto. Kumbaga, hahalungkatin ito ang mga atraso sa lokal na pamahalaan. So in that way ay tulong daw di umano ng lungsod sa national na pamahalaan. So ano masasabi nyo patungkol po sa isiniwalat ni Mayor Vico Soto? So hanggang dito na lang po tayo. Magpapaalam na po ako sa inyo. Thank you and God bless.